Kasi duda nila, mga kababayan, nagdadala tayo ng construction materials in violations of the so-called secret agreement. Ganon tayo po pinasubo, mga kababayan. Ngayon, wala man umaamin sa kanila. Nakita na ninyo kung ano yung pinasok ng past administration na naglalagay sa problema sa interes ng ating bansa, mga kababayan. Ano na po, mga kababayan? Kumusta yung pakiramdam? Matapos pong i-water cannon na naman po tayo, yung ating resupply mission sa Ayungin Shoal ng mga Chinese. Talaga niya, Mr. Maravillas, inaubos ang pasensya nating mga Filipino. Matindi yung pang-abuso sa atin. Kalma lang po, kalma. Sabi nga, mga kababayan, there is a day for reckoning. Darating din tayo dyan, mga kababayan. Pasensya muna tayo habang tayo po ay nagpapalakas. Sabi nga po, patience is a virtue. Tama pa? Kasi pag dinaan natin ito sa init ng ulo, baka malagay po ang buong bansa sa alanganin. Huwag tayong tutulad sa mga Duterte po na dinadaan sa angas at sa maanghang na salita. O tingnan ninyo yung inabot nila. Lahat problema. Di ba? Kaya kalma lang pa, kalma. In everything there is a season and time. A time to speak, and a time to keep silent. A time to embrace, and a time to refrain from embracing. A time to laugh, a time to mourn. A time of war, and a time of peace. Tama ba? In a day of reckoning, ika nga. Pasasaat, darating din po yung araw ng China na mamamayad sila sa kanilang mga walang tigil na pang-aaboso po sa atin dito sa West Philippine Sea. Nasa atin po yung batas. Tayo po yung nasa tama. Role-based solution po tayo. And the whole world, mga kababayan, ay nasa panig natin. Pero anya, Mr. Maravillas, talagang nakakainit ng ulo. Kaya nga po, kalma lang, kalma. Kahit nga po ako, nung pinapanood natin, sunod-sunod po kasi yung ginagawa nilang harassment. Una, hinaras yung ating mga scientists. Pero natapos naman po yung mission ng mga scientists na kompleto nila yung kanilang pag-aaral. Ito po yung unang hinarang, pero nakompleto nila. Hindi nagpatinag yung ating mga authorities. O sabi dyan, Philippine scientists inspected the Sandy Cay Reef near Pag-asa Island in the Spratly Islands located at the West Philippine Sea, March 21. The Philippine Coast Guard on March 22 accused Chinese vessel of dangerous maneuvers as it attempted to block Filipino scientists from reaching a reef in the South China Sea. Yan po, mga kababayan, yung unang incident. Pero po, hindi nagpasindak yung ating mga authorities, pati yung ating mga matatapang na mga scientists. Tinuloy nila, mga kababayan, yung kanilang misyon na pag-aralan yung marine resources natin. Ini-inspeksyon nila because of the reports of destruction ng mga Chinese vessels. Yung mga coral reef, dinestroy po nila. So, dinidocument natin yung lahat para dalhin natin sa world body, sa United Nations, sa pagbuo natin ng mga kaso against them. So, lahat legal yung atin pong ginagawa. Huwag natin pong daanin sa dahas. Kasi, sa totoo lang po, yung mga Chinese, ang destiny po ng mga Chinese, tribulation po, they will be destroyed. Their army, mga kababayan, based sa prophecy. But it will be in the battle of Armageddon, in the mountains of, in the land of Megiddo, in Israel. Ganun po yung prophecy. Kaya, mga kababayan, kalma lang po tayo. Mauubos po sila. Kaya sinasabi natin,
there is a day of reckoning for this Chinese army. Matatapos din po ang kanilang pagmamalabis. Kaya dito po, kalma lang tayo sa West Philippine Sea. Hintayin natin ang tamang panahon, mga kababayan. May paglalagyan po sila at ito'y sigurado. God is with us, mga kababayan. Ang description po, mga kababayan, for your information, ng Bible sa China is the King of the East. The 200 million army of the King of the East will be destroyed in the last and final battle on earth. And it will be in the Battle of Armageddon, mga kababayan. Doon kasi magsasabong yung mga armies ng mundo. Ang kalaban ng King of the East ay mismong yung army ng Antichrist. The Antichrist army of the European power during the end of the tribulation period. Matindihan niya, Mr. Maravillas, pala yung kwento mo sa prophecy. I am a student of prophecy. Kaya relax po tayo sa mga pangyayari sa mundo. Kasi alam na po, nasusulat na po ang destiny of every country in the world. Ito po yung pangharas na naman. Sabi rito, China Coast Guard vessels fired water cannons against Philippine supply mission. Talagang matindi po. Tingnan ninyo. You watch this. Yan po. Yan. Ganon tayo, mga kababayan. Ganon yung kanilang ginagawa po. You see? Galing po ito sa video ito ng Armed Forces. Well documented po yung mga pang-abuso nila sa atin. Ganon, mga kababayan. Sabi dyan, the Philippines accused the China Coast Guard of blocking and firing water cannon at a Filipino supply vessel Saturday morning off a remote and contested South China Sea reef. Ito yung kuha po ng Armed Forces of the Philippines. Close up itong video na nakuha po. Ayan Ayan po. Ganon, mga kababayan. Yan. Ganon tayo hinaharas, binubuli, inaaboso ng mga Chinese po. But as usual, mga kababayan, tahimik yung mga politikong barkada ni Xi Jinping dito. Tahimik lang po sila. Patay mali siya lang, mga kababayan. Si Inday. Never po, kahit yung mga previous water cannon attacks, harassment and bullying, walang tahimik lang si Inday. Pero pagdating po sa confidential funds, sa kay Kibuloy po, automatic po ang video message. Kita ninyo, mga kababayan. But before ko ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong yan, yung statement ng ating gobyerno and of the ambassadors of nations of the world, click subscribe muna po dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova.
Marami na po yung mga pumupunta sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas, para po sa inyong mga inquiries. Ngayon, ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kasukasuan. Pinapahid lang sa mga pulses and affected area. Ito naman po, Automax, sa mukha naman yung application niya. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos adya, Mr. Maravillas. So dito tayo sa detalye ng mga kwento, mga kababayan na ating pag-usapan. Siyempre, yung ating bansa, inaccuse yung China of water cannon attack sa atin pong resupply mission. Ang rason, mga kababayan, ng China, kasi inakusa din tayo, kaya nila hinaharas tayo. Nagugat talaga po doon sa secret meeting niya, no? Alleged secret meeting ni Mao Diggs. Ina-accuse tayo, mga kababayan, ng China na nagtatransport po tayo ng mga construction materials para i-reinforce yung nabubulok na pong BRP Sierra Madre. Nakita na po ninyo. Kasi daw, based sa mga nauna na mga balita, di ba, na pag-usapan natin dito, nakipag-secret deal. Itong si Mao Diggs, di ba yan ang lumabas sa mga balita? Kausap si Xi Jinping noong kanyang panahon na hindi tayo gagalaw dyan. So yun ang pinangawakan ng China. Inaakusa tuloy tayo. China accuses Philippines of transporting construction materials to grounded ship. That is why the Chinese Coast Guard had to attack Philippine troops. So to their mind, mga kababayan, justified ang kanilang ginagawa kasi nga to their mind, may usapan na niya tayo na hindi kayo gagalaw. Kumbaga, pagkain lang at one vessel ang allowed, pagkain lang ng mga sundalo ang dala. Yun na niya yung mga kasunduan. Pag construction materials na at malaking barko ang lalapit, haharangin namin. So sa kanila po, itong ginagawa natin po ay mali. Kasi duda nila, mga kababayan, nagdadala tayo ng construction materials in violations of the so-called secret agreement. Ganon tayo po pinasubo, mga kababayan. Ngayon, wala man umaamin sa kanila. Nakita na ninyo kung ano yung pinasok ng past administration na naglalagay sa problema sa interes ng ating bansa, mga kababayan. Yung sabi rito, Gan Yu, spokesman for China's Coast Guard, in a statement said the Philippines' action was a deliberate and provocative move that supposedly infringed on China's sovereignty and legitimate rights. Referring to the Philippine Coast Guard Saturday resupply mission, you said the Philippine contracted resupply vessel Onaisa May 4 intruded into the waters of Ayungin Shoal. That was the reason why CCG troops fired water cannon niya sa resupply ship, leaving it severely damaged. The Chinese embassy in Manila earlier justified the attack as part of its regulatory actions. So, sa kanila pong isip, legal yung kanilang ginagawa. Talaga niya, Mr. Maravillas, pinasubo tayo ng past administration. Yun na nga po ang lumalabas, mga kababayan. Kaya na-embolden yung mga Chinese. Lumalabas, hindi tayo tumupad
tayo pa yung mali. Hindi tayo tumupad, mga kababayan, sa verbal secret deal. O ngayon, nag-warning na sila ng mas matindi. You then warn the Philippines not to play with fire as it is an invitation of disgrace. China Coast Guard niya is ready at all times to defend the country's territorial sovereignty and maritime rights in interest. Matindi po, mga kababayan, yung kanilang mga sinasabi. O ngayon, ito yung pinalabas na official statement ng ating gobyerno po, ng Task Force for the West Philippine Sea at saka ng ating National Security Council. Sabi dyan, the National Security Advisor and Chairperson of the National Task Force for the West Philippine Sea has requested the convening of a meeting on Monday with the Executive Secretary and the National Security Cluster for purposes of making recommendations to the President. The actions of the agents of the PRC today in the waters of Philippine Exclusive Economic Zone show to the Filipino people, the region, and the world that the PRC recognizes no reasonable or legal restraint nor limitation upon its actions under international law. The Philippines shall continue to act peacefully and responsibly, consistent with the international law, particularly UNCLOS, and the legally binding 2016 Arbitral Award. Peace and stability cannot be achieved without due regard for the legitimate, well-established, and legally settled rights of others. The Philippines will not be deterred by veiled threats or hostility from exercising our legal rights over our maritime zones, including Ayungin Shoal, which forms a part of our EEZ, and continental shelf. We demand that China demonstrate in deeds and not in words, that it is a responsible and trustworthy member of the international community. So in other words, mga kababayan, sanay na tayo sa mga maanghang at mga pananakot ng China, pero tayo po, ubos na po yung ating takot, hindi man tayo natatakot sa kanila. Tuloy lang tayo. Sabi ko nga, mga kababayan, yung China, hanggang water cannon lang yan. Subukan nilang gumamit ng live fire. Yung totoong canyon po, subukan nila lang. Kasi po, doon ang simula ng kanilang tribulation. Nasusulat po yan, mga kababayan. And in the end of the tribulation, mga kababayan, as the Third World War explodes, sa katapusan po ng labanan, talo po yung Chinese. Kaya tama po yung sinabi ng ating Pangulo na this is a situation of David and Goliath. Alam naman yan ninyo kung sino yung yung panalo sa David and Goliath story. Si David po ang panalo. And in the prophecy, ganun nga po ang direksyon ng King of the East as described in prophecy. Kaya magbasa po kayo ng Bible. Yung mga believers po, hindi natatakot sa gira. Kasi naniniwala kami, mga kababayan, God is in control po. All these things must come to pass. Tama ba? Klarado pong talo ang China. Mga kababayan, in the Battle of Armageddon, patapos na po ang human history, mga kababayan. We are living in the end times. And this is a very exciting na panahon po para sa mga tao sa buong mundo. But you have to be saved. Believe on the saving grace of our Lord Jesus Christ. Pag hindi po, sabi natin mga kababayan lagi, straight ahead, tribulation. Next exit, rapture po. Dapat po, malaman ninyo kung paano masama sa rapture. For all these things must come to pass po. O ngayon, nag-react na yung mga ambassadors ng mundo sa latest harassment na ginawa po ng China sa atin. So sabi dyan, according to the United States Ambassador Mary Kay Carlson, China's actions and the exclusive economic zone of the Philippines violated international law and threatened the freedom of the region. The U.S. stands with the Philippines against the PRC's repeated dangerous maneuvers
and water cannons to disrupt Coast Guard Philippines lawful activities in the Philippines EEZ. The PRC's interference with the Philippines' freedom of navigation violates international law and threatens freedom and open Indo-Pacific, sabi po ni Carlson sa post niya sa X, yung dating Twitter po. Lahat ba na niya daldal yung Amerika, Mr. Maravillas? Sabi ko sa inyo, kalma. There is a time for everything under heaven. The day of reckoning. Patience is virtue. Kalma muna tayo po. May panahon sa lahat ng bagay. Darating po mamamayad ang China. Meanwhile, Japanese Ambassador Koshikawa Kazuhiko said that it expressed grave concern over China's action. It was in solidarity with the Philippines. Sabi niya, Japan reiterates its grave concern on the repeated dangerous actions by CCG in the South China Sea, which resulted in Filipino injuries. Japan stands in solidarity with the Philippines as confirmed at the Japan-Philippine-United States Vice Foreign Ministers meeting held this week, sabi po ni Koshikawa sa kanyang post din sa X. Ganun po, kasi po sa tribulation period, paglabo-labo ng mga bansa, it will be the Western power against China. So yun mga kababayan. And kung ipapakita ko po sa inyo, i-describe ko sa inyo yung event in the future, in the tribulation period po, involving the King of the East with its 200 million army. Yung dugo po na dumaloy sa battlefield po hanggang bibig ng up to the bridle of the horse. Ganon mga kababayan, katindi ng mga mamamatay na mga Chinese soldiers, Chinese army, babaha ng dugo up to the bridle of the horse. Kaya kalma. There will be the day of reckoning mga kababayan. And it is very clear in the Bible mga kababayan. Kung nagbabasa lang po tayo. Kaya kami mga believers po, relax dito sa pang-abuso sa atin ng mga Chinese. May paglalagyan po sila. Iyan po sabi sa Jeremiah. Jeremiah chapter 23 verse 12. Para lang po maniwala kayo. So the paths they follow will be dark and slippery. They will stumble and fall headlong, for I will bring disaster on them. A day of reckoning is coming for them. The Lord affirms it. Sabi sa Jeremiah 50:27, kill all her soldiers, let them be slaughtered. They are doomed, for their day of reckoning has come. The time for them to be punished. So may panahon ng reckoning mga kababayan, or araw na mamamayad sila. Magbabayad kayo sa inyong mga pang-abuso sa amin, sa inyong mga pangmamalabi, sa inyong pambubuli sa amin. Kaya relax lang tayo po mga kababayan. It will come. Kaya yung ating Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang sa kanyang pakikipag-meeting to the like-minded nations na mga barkada natin like Japan and America. Noong 2 weeks ago, galing siyang Europe, sa Germany and Czech Republic. Lahat ng concerns natin dito sa West Philippine Sea, alam na ng buong mundo, at patuloy ang pag-establish natin ng military alliances with the powerful nations of the world. Kaya po nanggagalaiti sa atin yung China, pero hindi man sila magpapaputok po ng kanyon na totoo. Water cannon lang sila po. Kasi po, pag sila ay mag-fire sa atin ng live bullets, maghahalo po ang balat sa tinalupan. It will trigger the Mutual Defense Treaty, and it could be the start of World War III mga kababayan. At sabi ko sa inyo, 500 lang po ang nuclear warheads ng China. Ang Amerika po, 5,500 po. Hindi nila nanaisin na maabos silang lahat. Hindi nila po nanaisin ngayon. Pero may panahon talaga mga kababayan na dadanak, and it will be
in the last war that will take place in the history of the world. And it will be the Battle of Armageddon. Kaya ito, tuloy lang tayo sa pakikipag-usap sa Japan, Amerika, on cooperation. Sabi diyan, representatives of the Philippines, Japan, and the United States met during the inaugural session of the Trilateral Vice Foreign Ministers meeting in Tokyo on Thursday to discuss the merits of the three-way cooperation. Philippines was represented by Undersecretary for Bilateral and ASEAN Affairs Maria Teresa Lazaro, while Japan and the US were represented by Vice Minister Okano Matsataka and Deputy Secretary of State Kurt Campbell, respectively. Lazaro said that peace, stability, and prosperity of the Indo-Pacific should be the basis of the process between the Philippines, Japan, and the US, noting that such cooperation would amplify and sustain momentum of growth in the Philippines and the resilience of the Filipino people. So tuloy lang tayo sa ating buhay sa pagpaunlad ng ating economy and the security of the Indo-Pacific region. And next month, April 11 po, na-invite yung ating Pangulong Bongbong Marcos ni Joe Biden with Japanese Prime Minister Kishido para pag-usapan po itong mga problema natin dito sa West Philippine Sea. Kaya kalma lang po tayo. In everything there is a season and time, sabi po sa Ecclesiastes. As a season, a time to be born and a time to die. A time to speak and a time to keep silent. A time to embrace and a time to refrain from embracing. A time of peace and a time of war. Tama pa? Yung future ng China, mga kababayan, nakadescribe po siya in Matthew 24 verse 15 and 16. And in Revelation, describing the Battle of Armageddon. Para magka-ideya po kayo, panoorin ninyo itong video po sa YouTube ni Pastor John Hagee about the King of the East. Yan po. Ang daming nanood po dito. 557 views 1 year ago, mga kababayan, sa kanyang preaching. So, dinescribe niya dito, mga kababayan, yung Battle of Armageddon and the kings of the East army of 200 million, referring to the Chinese army in the last war. Pakinggan po natin yung portion ng kanyang yung audio lang po ng kanyang preaching para mapakinggan ninyo kung ano yung future po ng China. Para po gumaan ang inyong pakiramdam sa mga pang-api na ginagawa po sa atin dito sa West Philippine Sea. Nasabi ko po sa inyo, may kalalagyan po ang China. Hindi pa lang ngayon, in the near future. Ang army po ng China na napakayabang nila will be totally destroyed. Kaya relax lang po tayo, mga kababayan. Mountains and get there. As the Antichrist begins to move this massive military armada toward Petra to get the Jews, his intelligence comes to him and says, there are 200 million Chinese coming up. 200 million Chinese army. And they're going to head us off. Then comes the Battle of Armageddon. Battle of These Armageddon. two massive armies meet and they collide, and the blood flows to the bridle of a horse. The horror of it is beyond the ability of the human tongue to describe or for the mind to grasp. And as they are fighting and destroying one another, as God is defending the Jewish people, suddenly there is a final invasion. It is not from the north, the south, the east, or the west. It is from heaven, where Jesus Christ in Revelation 19 splits the eastern sky, mounted on a milk-white stallion, followed by the armies which are in heaven, which are the bride of Christ, which are the Old Testament saints, which are all the holy angels. And he's descending on the earth, and he opens his mouth, and out of his mouth comes a two-edged sword. It is his spoken word.
It was his spoken word that created the earth. It was his spoken word that raised Lazarus from the dead. With his spoken word, he's going to smite the enemies of Israel, and they're going to be crushed. He will take the Antichrist and the false prophet and throw them into the lake of fire. He will Narinig po ninyo yung the future of the Chinese army? Totally destroyed. At yung pagdanak ng dugo, mga kababayan, aabot po hanggang bridle of the horse. Yung hanggang bibig, mga kababayan. Yung bridle, yung dinalagay dito sa bibig ng kabayo para magbigay ng direction po. Hanggang dun po kalalim ang dugo na dadaloy. And that is the end of the army na magsasabong po in the last war na mangyayari po sa mundo in the tribulation na period po. Pero po, yung mga believers po ay hindi na po mawi-witness ang ganong kahindik-hindik na senaryo po. Kasi yung mga believers po will be raptured before the tribulation period begins. Naniwala kayo sa kwento ko? Hindi ko po siya kwento. That is the revelation from the Bible by Jesus Christ Himself. So tamang-tama ito, mga kababayan. Kasi papasok na tayo sa Semana Santa next week. O bukas pala, Lunes Santo na. So tamang-tama yung ating mga discussions ngayon. Kaya kalma. Yan man lang po, mga kababayan, yung ating mga kwento. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.